Sa Ridon, sumisigaw si Irene at sinasabi nito na husband, at sabay yakap kay Greed. Sinasabi ni Greed na Irene, hindi niya na maalala kung gaano nakatagal simula nung huli kitang nakita. Sinasabi ni Irene na oo, matagal na din, nasiyahan ba siya sa kanyang paglalakbay? Nagbuntong hininga si Greed at humihingi ito ng paumanhin at sinasabi nito na actually, bumalik na siya ilang araw na ang nakakalipas, pero kinailangan niyang umalis ulit para tulungan ang mga kasamahan niya. Pero nakapunta na siya dito simula nung kasama siya ni Lord. Sinasabi ni Irene na huwag siyang mag-alala, bigyan niya muna ang kanyang sarili ng ilang oras para magpahinga at pagkatapos ay tingnan ang lahat ng nakatambak. Kung hindi siya maglalaan ng oras sa pag-aayos, mas worse pa sa susunod ang paglalakbay niya. Sa isip-isip ni Greed na ang mga reward na mula sa international competition, at ang mga loot na nakuha nila sa Siren, at pagtatag ng maayos na relasyon kay Ierod. Kailangan niya ng oras upang ayusin ang mga resulta ng lahat ng nakaraang buwan at kalahati. Nakakamangha, sa kabila ng hindi niya nakita ng personal ang mga nangyari, mayroon siyang mahusay na pag-unawa sa kanyang sitwasyon. Siya talaga ay kamangha-mangha, siya lang ang taong kayang protektahan siya hanggang sa huli. Biglang binuhat ni Greed si Irene at mabilis itong tumakbo at sinasabi nito na magpapahinga muna siya. Nagulat naman dito si Irene at napapasigaw ito ng husband. Bumalik na ang expedition sa Siren, ang kailangan nila ngayon ay panahon para mag-organisa. Sinasabi ni Greed kay Faker na hindi niya ba tatanggapin ang Kruger Pants. Siya ba ay wala sa kanyang katinuan, ibibigay niya sa kanya ito sa murang halaga. Sinasabi ni Faker na ito ay isang kamanghamanghang item, ngunit ito ay sobra na para sa kanya. Marami na siyang natanggap na tulong mula sa kanya. Sila lang ang nakakatanggap ng kanyang ginagawa, at malaking pakinabang na ito. Gumagawa siya ng mga item para sa kanila, at kapag maaari siyang gumawa ng mga item para ibenta sa mga mayayaman sa mataas na presyo. Siya lang sa kanila ang hindi alam kung gaano karaming tao ang kanyang tinutulungan. Itigil niya na ang pagbibigay at gamitin ito sa kanyang sarili. Sinasabi ni Greed na kung isusuot niya ito at nakasuot ang armor nito, hindi siya makikinabang sa bonus ng agility. Maliban pa dyan, lagi silang nagbibigay ng mga production method at ingredients sa kanya. At nagbibigay pa sila ng libreng experience sa kanya sa lahat ng oras. Makikinabang din siya sa pagkakaroon niya ng magandang equipment, kaya itigil niya na ang pagsasalita ng walang kwenta. Mananagot ba siya sa masamang publicity na maaaring makuha niya para sa pag-post nito sa auction house? Sinasabi ng system na naka-receive ka ng item, at sinasabi ni Greed na kung si Euphemina ang kanilang hidden jewel, siya naman ang invisible pillar na sumusuporta sa Overgeared. Alam ng lahat kung gaano siya kalakas, kaya itigil niya na ang pagiging matigas ang ulo at tanggapin na lang ito. Napabuntong hininga na lang si Faker at sinasabi nito na ang hirap talagang tumanggi sa kanya. Okay, babayaran niya siya sa pamamagitan ng pagiging sapat na malakas upang ipagtanggol ang Overgeared ng kanyang sarili. Nakangiti na napapatanong si Faker kung pwede bang bayaran ito ng installment. Alam kasi ni Idol Faker na ga-aman si Greed dati, kaya nasabi niya ito. Galit na sinasabi ni Greed at mukhang napilitan, at sinasabi nito na oo, kaya tumigil na siya sa pagngiti. Nakakainis talaga silang mga gwapo katulad ng nagre-recap nito, kaya mag-like na kayo bossing para gwapo din kayo. Sa labas ng kwarto ni Euphemina, tinignan nito ang nakuha niyang rewards at may lumabas na system na ang Mamod Spellbook. Rating, unknown, effect when used, unknown, usage condition, unknown. Isang lumang libro na naglalaman ng mahika ng henyong salamangkero na si Mumid. Sa isip-isip ni Euphemina na ito ang reward ng Siren Quest. Hindi niya akalain na ito ay isang spellbook ng hindi kilalang rating. Kahit na ang pagdoble ng kasanayan ay maaaring kopyahin ang mga kasanayan, hindi siya makakapag-aral ng mga bago. May pagkakataon na baka mag-aksaya siya ng isang mahalagang spellbook. Mas mabuting ibenta niya na lang ito kay Zednos o kay Laelia. Sinasabi ni Greed na hindi gumagana ang appraisal skill. Si Mumed ay isang salamangkero, at kahit si Bram ay nag-iingat sa kanya, kaya marahil ito ay lubos na kahanga-hanga. Siya ay isang taong nalagpasan kahit ang legendary magician, ngunit isinasaalang-alang niya na ibigay ang kanyang spellbook sa iba. Kung siya yun, kukunin niya ito para sa sarili niya kahit lason yun. Sinasabi ni Euphemina na naniniwala siya sa kanya Mr. Greed. Kinuha na ito ni Euphemina at binuksan. May lumabas na notification na sinasabi na binasa mo ang Mamod Spellbook.
Ang iyong intelligence ay mas mababa sa 5,000, hindi ka maaaring tumanggap ng anumang bagong kaalaman. Nabigo kang makakuha ng anumang bagong kaalaman, sa isip-isip ni Euphemina na as expected, mabibigo ito. Hindi ito maaari, may title kang Siren's Guardian, kaya nasa iyo ang pagpapala ng Diyos ng Karagatan. Pabor sa iyo ang kaalaman ni Mumed, ang kaalaman ay binago upang madaling maunawaan. Pumasok sa utak mo ang magic knowledge ni Mumed, nakakuha ka ng bagong kaalaman. Mamod's Magic Tree ay na-unlock, hindi ka nababagay para sa Mamod's Fire Magic, Mamod's Wood Attribute Magic, o Mamod's Earth Attribute Magic. Natutunan mo ang Mamod's Water Attribute Magic, natutunan mo ang Mamod's Snow Attribute Magic. Mamod's Water Attribute Magic, Rating, Legendary, Growth Type. Unang yugto, maaari mong gamitin ang mahiwagang kapangyarihan para gawing yelo ang tubig, na magagamit mo sa maraming pagkakaibang paraan. Mamod's Snow Attribute Magic, Rating, Legendary, Growth Type. Unang yugto, ang epekto ng Ignore 30% Magic Defense ay ina-apply sa iyong magic power. Na-unlock mo ang Hidden Advancement Quest na Mamod's Soul Liberation. Kahit na si Mumed ay isang henyo, siya ay ipinanganak na mahina ang katawan. Kaya't inialay niya ang kanyang limitadong buhay sa pagsisiyasat ng mahika. Matagumpay niyang naitakda ang istruktura ng isang teorya ng mahika na nagpapahintulot sa sinuman na madaling matutunan ito. Si Mumed, na nakamit ang isang bagay na maitatala sa kasaysayan ng mahika, ay naisip na makukontento na siya sa mga nagawa niya sa kanyang buhay. Ngunit matapos ang tagumpay na yun, kinuha ito ni Bram, ang kanyang guro na nainggit sa kanyang nagawa, nakaramdam siya ng pagkabigla at nakulong sa kanyang sama ng loob. Naghahanap siya ng paghihiganti, gusto ni Mumed na gumawa ng sarili niyang teorya ng mahika na makakalampas kay Bram, at nakuha pa niya ang kanyang mga kamay sa isang malakas na orb sa Siren. Ngunit, pagkatapos ma-inlove sa Water Clan woman, sa halip na maghiganti, nagpa siyang mamuhay ng masaya sa kanyang natitirang buhay kasama siya. Sa huli, hindi niya naisagawa ang kanyang paghihiganti. Masayang pumikit si Mumed sa tabi niya, ngunit kahit na namatay siya, hindi siya nakatagpo ng kapayapaan. Matapos ang kanyang kalansay ay kunin ng Balls Contractor, ang kanyang kaluluwa na umalis na sa kanyang katawan ay nakagapos sa kanyang mga buto, at siya ay naging Slaughter Doll. Sinasabi ng system na sa lakas na nakuha mo sa pagligtas sa Siren, na labis na inaalagaan ni Mumed, at sa lakas na namana mo kay Mumed malaya ang kaluluwa ni Mumed sa sakit, clear condition, sirain, Mamod's Lich, na kasalukuyang nasa pag-aari ng Balls Contractor, at palayain ng Mamod's Soul, clear reward, i-unlock ang lahat ng Mamod's Magic, Growth Type Legendary Class. Mamod's Successor, gulat na gulat at sa isip-isip ni Euphemina na isang Growth Type at Legendary Class. Hindi ito simpleng spellbook, sa isang garden, may sumisigaw at tinatawag si Greed. Ito pala si Euphemina at bigla itong tumalon at napayakap at nagpapasalamat ito kay Greed. Wala naman kamalay-malay si Greed at tinatanong nito kung ano nangyari, at napapatanong si Greed kung naka-jackpot ba siya sa spellbook na yan. Sinasabi ni Euphemina na oo, kung hindi dahil sa kanya, medyo mahaba ang journey. Sa isip-isip ni Greed na malaki ang sakripisyo ni Euphemina, at malaki ang naitulong niya sa Riden, kaya natutuwa siya nangyari ang lahat para sa kanya. Sa Riden at sa Siren, isinakripisyo niya ang lahat ng oras niya para sa Overgeared. Hinawakan ni Greed ang kanyang ulo at sinasabi ni Greed na hindi ito dahil sa kanya. Nakuha niya ang spellbook na yan dahil sa lahat ng sakripisyo niya. Lahat ng kanyang pagsisikap ay sa wakas ay nagantimpalaan. Nakasilip si Lord at kumikindat ang mga mata nito, at sinasabi nito na may manliligaw din si Papa. Astig, pinagpawisan naman dito si Greed at sinasabi nito na nagkakamali siya Lord. Sa Smithy, may sumisigaw at sinasabi nito na nakakamangha ang quest na nakuha ni Euphemina. Isang growth type na klase na nagsisimula sa Legendary. Kung totoo yan, sa isip-isip ni Greed na ang myth rating na pagkatapos daw ng Legendary. Naisip niya na maaari niyang maabot ito sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga teknik ng pagma at ng mahika ni Bram, ngunit kaya niyang tunguhin ang kaharian na iyon gamit lang ang mahika ng Mamod's Successor. Sinasabi ni Bram na Mumed para sa kanya, kung siya ay nabuhay ng mas matagal, siya ay magiging higit sa kanya at kay Mahler. Sinasabi ni Greed na kahit yung Sword Saint na si Mahler, ito ay kamanghamanghang, poprotektahan ba siya ng pinakamalakas na klase? Sa isip-isip ni Bram na anong klaseng lalaki ito. Hindi siya makapaniwalang nag-cheer siya sa mga nangunguna sa kanya.
Pero hindi niya akalain na hindi niya malalaman na mas malaki pa pala ang potential niya. Napapatanong ito kung sino ang magpoprotekta kanino. Hindi ka panipaniwalang tao, sinasabi ni Bram na ngunit hindi ito magiging madali. Ang Balls Contractor ay kasalukuyang lumalakas, kahit ang Sword Saint na si Muller ay hindi niya matalo ang pagma pagkatapos niyang makuha ang lakas ni Ball. Sinasabi ni Greed na kailangan silang mag-clash para malaman yan. Sinasabi ni Bram na bilang walang ingat gaya ng lagi niyang ginagawa. Okay, kung gusto niyang malaman kung sino ang bagong contractor, kailangan niyang makipag-usap sa mga nakaharap sa Necromancer sa Vampire City. Makikita nating na maggagabi na sa Raiden, sinasabi ni Lowell na ang reward ay isang growth type na legendary class. Nakakamangha talaga ang quest ni Ms. Euphemina, sinasabi ni Greed na tama yan. Maiba sila, wala ba sila nakita na Necromancer sa Vampire City? Baka siya yun, mula sa quest, sa isip-isip ni Lowell na siya ang pinakamasamang manlalaro. Hindi nila siya dapat hawakan maliban na lang kung sigurado sila mapapatay nila siya. Hindi niya akalain na ang malaking pakikipagsapalaran na ito ay may kaugnayan sa kanya. Kahit si Ms. Euphemina at si Mr. Greed ay hindi niya na mapigilan na lumapit sa kanya. Ito si Agnes, siya ang Necromancer na lumitaw sa Vampire City. At ang kasalukuyang Balls Contractor, isang taong may epic class gaya ni na Euphemina at Cats, at isang nakilala bilang top 5 na si Hera. Sinasabi ni Greed na maganda yan, dapat nilang kunin ang lahat at tambangan siya. Hindi niya kayang talunin ang dami nila, sinasabi ni Lowell na hindi ito pwede. Dahil sa international competition at Siren, ang kastilyo ay naiwang walang laman ng napakatagal. Marami ring quest ang mga miyembro na dapat nilang tapusin. Bilang karagdagan, dapat nilang isaisip si Asran, na naging hari sa tulong ng Seheran. Bagamat hindi nila kayang makipagdigma, kung kailangan nilang pumili ng kalaban, dapat ang piliin nila ay ang Ethnal's royal family. Sinasabi ni Greed na hindi ba siya masyadong nahihiya? Kung matagumpay ang quest ni Euphemina, maaari nilang talunin ang Ethnal at si Agnes ng sabay. Sinasabi ni Lowell na gusto nilang iwasan niya at si Jessica ang paglaban kay Agnes hanggat maaari. Mayroon siyang malaking hukbo ng Liches at Death Knight na nanumpa ng katapatan sa kanya. Dahil hindi siya sumasali sa mga aktibidad tulad ng international competition, malamang na ginugol niya ang lahat ng kanyang oras sa paglakas. At hindi lang yun, ang individual na lakas ni Agnes ay ilang beses na mas malaki kaysa sa Panginoon. Ang kanyang lakas ay higit pa sa isang manlalaro, ito ay maihahambing sa isang bansa. Hindi sila mananalo laban sa kanya sa kasalukuyan, iniiwasan nila siya dahil sa kanyang masamang pagkatao, pero kung hindi nila maiiwasan ang hidwaan sa kanya dahil kay Miss Euphemina, gawin nila ito pagkatapos malutas ang mga isyu sa Ethnal. Sa isip-isip ni Greed na si Bram ay may issues din dito, ngunit ang taong ito ay mayroon ding malupit na opinyon. Napakunot ang mata ni Greed at sinasabi nito na oo na nga. Naiintindihan niya na ito, sa Smithy, Adamantium, isang mineral na makukuha lamang sa Asgard, ang mundo ng mga Diyos. Bagamat maaari nitong mapagtanto ang nais na level ng lakas, tigas, at brittleness, mayroon itong limitasyon. Ito ay may matinding pagka-Diyos, kaya ang paggawa dito ay maaaring nakakalito. Una si White, ngayon siya. Ang mga taong mas malakas kaysa sa kanya ay nagsisimula ng lumitaw pagkatapos ng isa pa. Kailangan niya ng bagong pangil, ngayon, paano niya ito gagamitin? Biglang lumabas si Bram at sinasabi nito na isa itong adamantium. Isa ito sa pinakamagandang mineral sa tabi ng Pavrentuma kasama ng Bloodstone. Naiisip niya bang gumawa ng defensive equipment gamit ito? Tutal palagi siyang binubugbog, sinasabi ni Greed na hindi, mayroon siyang sapat na defense equipment. Ginawa ang 3-layer set bilang paghahanda para sa Lantier, sa isip-isip ni Greed na kung gagamitin niya ito sa light armor, tataas ang defensive power nito, ngunit walang masyadong kalaban na makakaharap ng maraming magic damage at physical damage, kaya sayang yun, ang higit niyang kailangan ay ang attack power dahil hindi nakikinig ng mabuti si Ierod sa mga sinasabi niya. Ngunit kung gumawa ako ng sandata gamit ito, ang problema ay ang Black Transformation. Kung gagamit siya ng Black Transformation habang may hawak na sandata na gawa sa adamantium, magsasalpukan ng divine power at demonic energy. Naranasan niya na ang masakit na parusa na yun, sinasabi ni Greed na para talunin ang mga natitirang boss na si Bernhorn at Agnes Lage, kailangan ito ng divine power.
Tinatanong ni Bram kung balak niya bang gumamit ng dalawang magkasalungat na puwersa para sumabog ang ulo niya bago niya paharapin ang mga kalaban niya. Iyan ay sulit na panoorin, sinasabi ni Grid na nasasabi niya lang yan ng basta-basta dahil hindi ulo niya ang sasabog. Biglang napaisip si Grid at sinasabi nito na tama yun. Hindi ulo niya ang sasabog, hindi niya na kailangan na direkta gamitin ng sandata, di ba? Halimbawa, maaari siyang gumamit ng sandata gamit ang mga God Hands. Hindi naman mapantanto ni Bram kung paano ito mangyayari kung gagamitin niya ang mga God Hands. Sinasabi ni Grid kung gagawin niya ito sa ganitong paraan. Kailangan niya lang gawin ay mapagtagumpayan niya ang pag-atake. Pag nangyari yun, medyo mahirap din ito sa mga kalaban. Sinasabi ni Bram na isang sure hit, walang armas na madaling gamitin. Nakangiting sinasabi ni Grid na may sapat silang ilong, maaari niya pang habulin ang isang taong nasa ibang mundo. Ang kanyang magic power detect na maaaring humabol ng kahit ano. Ibigay niya yan sa mga God Hand, walang limitasyong durability at 100% accuracy, iyon ang ligtas na armas na kulang sa kanya. Sinasabi ni Bram na ang magic power detect ay napakakomplikado sa magic missile. Ang paggawa ng isang bagay na kayang ma-handle ang isang mana ay sobrang hirap na. Ang ginagawa nito ay ang pagsusuri, pagtuklas, at pagsubaybay ay nagdaragdag ng isa pang layer ng kahirapan at dinadala ito sa isang buong iba pang dimensyon. Napahawak naman si Grid sa kanyang batok, at para minamaliit si Bram at sinasabi nito na hindi niya pala ito kayang ma-modify para umayon sa mga God Hand. Hindi kaya ni Bram, ano ang dapat niyang gawin, kaya mag-light na kayo, masakit na din utak ko kahit wala naman, nasingit lang. Galit na sinasabi ni Bram na hindi naman sa hindi niya kaya. Ang isang bagay na ganoon ay kasing dali ng paghinga niya. Napapamura at sinasabi nito na huwag niya siyang i-provoke. Sinasabi ni Grid na di ba curious din siya, ano ang maaaring pakiramdam na ipanganak mula sa pakikipagtulungan sa legendary magician at sa legendary blacksmith. Ito ang magiging kapanganakan ng isang bagay na magugulat ang buong mundo. Ito ay sweet, sa isip-isip ni Bram na ang mga alaala ng lahat ng gabing ginugol niya sa pakikipag-usap sa isang tao, paggalugad sa lalim ng kanilang kaalaman, ang pakiramdam na makalikha ng isang bagay pagkatapos mahulog. Ngunit, mas masakit lang yun nung iniwan siya, ayoko nang maramdaman ang sakit na yun. Ano ang iniisip niya ngayon? Sa tingin niya ilalagay niya ang kanyang mga inaasahan sa isang tao. Sa tingin niya mag-aalala siya sa pagiging bigo, naging mahina siya. Kahit na hindi niya nais na kilalanin ito, ang ilang mga tao ay mas mahusay kaysa sa mga nakaraang henerasyon ng mga legend sa ilang mga aspeto. Isang bagong henerasyon, kahit hindi siya, may bagong henerasyon na kayang harapin si Marie Rose at ang mga Archdemon. Lumipas na ang panahon niya, para isipin na masyado siyang nahuhumaling sa reincarnation at buhay. Panahon na ba para ibaba ang lahat at iwanan na ito? Nang laki ang mga mata ni Bram at may nagsalita at sinasabi nito na sa tingin niya ba saan siya pupunta? Ito pala si Grid at sinasabi nito na huwag niyang ang pangarapin yan hanggat hindi niya pa naituro sa kanya ang lahat ng magic niya. Sa isip-isip ni Bram na pinipigilang niya marinig ang kanyang iniisip. Parang sobrang tagal na siyang nakastock sa kanya, pero hindi niya akalain na pipigilan niya siya. Ito ay malamang na ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan niya at Pagma. Bago niyang makuha ang lakas ng Pagma, masyado na siyang walang awa sa paghahangad niya ng world peace. Samantala, ang gustong protektahan ng taong ito ay ang kanyang sarili at ang mga kasamahan na nakapaligid sa kanya. Siya ay isang mas maliit na tao kung ihahambing, sinasabi ni Bram na aabutin siya ng ilang daang taon para matutunan ang lahat ng kanyang mahika. Kailangan niya siyang panatilihing magpakailanman, sa isip-isip ni Bram na tao siya na obsessed sa pagkilala. At isang taong hindi maisip na itinapon ang isang taong malapit sa kanya, sinasabi ni Grid na hindi niya ba sinabi na ito ay kahangahangang magic, considering that, na sobrang mura, sa isip-isip ni Bram na isa siya infinitely immature legend, hindi pala namamalaya ni Bram na naririnig pala siya ni Grid, at galit na sinasabi ni Grid kung ano ang pinagsasabi niya unggoy, gusto niya bang mamatay, mukhang plastic bag lang siya. Please like, kahit wala nang subscribe, salamat mga bossing.